Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 103, verses 2 to 5. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya nga naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Forget not all His benefits. At ito po nga, Psalm 103, napakaganda ng panghawakan natin ito bilang mga believers kasi meron pala tayong mga benefits mula kay Lord. At alam nyo po, maraming mga believers hindi na-experience po ito. Samantalang pwede naman natin itong maranasan kasi ito'y para sa atin. At ang kadalasan pong dahilan ay yung pong maling paniniwala. At sa Mark chapter 7 verse 13, may sinabi po ang Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo nung araw. Sabi niya, sa gayoong paraan, pinapawalang bisa nyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong itinuturong katulad nito. So ang tinutukoy po dito yung tradition na itinuturo ng mga Hudyo. Ngayon, kung titignan niyo po yung salitang tradition, ang salin po niyan sa English ay handing down of customs, teachings, or beliefs from one generation to the next. So may naipamana palang turo na mali yung pong mga ninuno nitong mga Hudyo. Kaya marami sa kanila hindi nakaka-experience ng kapangyarihan ng Diyos nung ang Panginoong Hesus ay naririto sa lupa. At ang sabi pa nga rito, napapawalang bisa nila yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. At nakakalungkot po yun. Marami sa atin, hindi natin na-experience po yung mga benefits, mga pagpapalang inilaan ng Diyos sa ating buhay dahil lamang sa maling pag-iisip. At sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5, tinutukoy din ito ni Apostle Paul. Kasi nakikita ni Apostle Paul yung isipan ng tao na hiwalay kay Kristo. Yan po ay napangungunahan ng mga maling pangangatuwiran at pagmamataas laban sa Diyos. Kaya ang sabi niya rito, ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Pansinin niyo po, ang tinutukoy niya ditong sandata ay yung mabuting balita. Pero may binabanggit siya ditong kuta. Ibig sabihin, posible palang magtayo ng kuta or stronghold si Satanas sa isipan ng mga tao. At ang sabi niya rito, kung tutuloy natin yung basa, ang sabi diyan, sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So alam ni Apostle Paul ang problema ng tao sa kanyang isipan. Nandoon yung tradisyon. Pag sinabi pong tradisyon, hindi lamang po religious tradition kasama po dyan yung mga maling na ituro sa atin ng ating mga magulang, mga pamahiin, mga nasagap nating mga maling katuruan na galing sa hindi kristyanong paniniwala at mga maling pangangatuwiran na kumbaga nasanay yung isipan natin sa mga ganitong klaseng pangangatuwiran. At higit sa lahat, meron niyang pagmamataas laban sa Diyos. Hindi ang kumikilala sa Biblia as authority, pagdating sa katotohanan. Ang sasabihin niyan kadalasan, Bible lang naman yan, hindi rin totoo yan. Gawa lang ng tao yan. Kaya alam niyo po, nakakalungkot. Maraming tao ngayon, ang nabibihag ni Satanas sa kanilang mga isipan. Kaya ang ginagawa po natin, ipangaral natin ang mabuting balita para itong mga taong ito
ay yung kanilang isipan ay mabihag upang matutong sumunod kay Kristo. Yun po yung ginagawa naman ni Apostle Paul na dapat gawin nating mga mangangaral sa panahon natin ngayon. Ngayon, mahalagang katotohanan nito. Maling pag-iisip ang kadalasang humahadlang sa atin upang maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Ano po? Naalala ko po yung kwento doon sa Luke chapter 13 verses 10 to 17. Nung ang Panginoong Hesus ay nagpagaling sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. Kasi meron po dong babae na 18 years nang may karamdaman. Siya po'y nakukuba at hindi makaunat. Ang sabi ng Biblia, yung kanyang karamdaman, ang sanhi nun ay ang masamang espiritu. So pinagaling siya ng Panginoong Hesus. Pero nagalit yung tagapamahala ng sinagoga. Sinabihan si Jesus na bawal siyang magpagaling sa araw ng pamamahinga. Nakakalungkot po, no? Yung mga tagapagturong ganoon, ano po, na parang kinukulong nila yung kapangyarihan ng Diyos o yung pagkilos ng Diyos dahil lang sa kanilang paniniwala. Nangyayari pa rin po yan ngayon, mga kapatid. Marami po nagtuturo na kinukulong nila yung kapangyarihan ng Diyos. Ano po, nilalagay nila sa kahon ng Diyos. Kaya marami tuloy sa atin hindi nakaka-experience ng miracles, healing. Sabihin nila, nung unang panahon lang nangyari yan. Hindi na yan mangyayari sa panahon natin ngayon. Pero kung titignan nyo po sa Bible, ano po, binasa natin kanina yung Psalm 103 verses 2 to 5, kasama pala sa benefits natin yung kagalingan, yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya sinagot ng Panginoong Jesus, itong tagapamahala ng sinagoga, sabi niya, may karapatan itong babaeng ito na siya ay gumaling. Unang-una, anak siya ni Abraham. Supposed to be dapat bless ang babaeng ito dahil siya ay Hudyo. At itong babaeng ito, pinahihirapan ni Satanas for 18 years. So dito makikita nyo isang katotohanan. No? Hindi pala lahat ng sakit natural ang causes. Meron pong sakit na ang sanhi ay ang kaaway, masamang espiritu. Dito sinabi ng Panginoong Hesus, si Satanas ang magpapahirap sa babaeng ito. At ang sabi ng Panginoong Hesus, may karapatan siyang gumaling. Kumbaga, pwede siyang makaranas ng totoong kapahingahan na ipinapangako ng Sabat. Ano po? At nakakalungkot po, no? Maraming tao ngayon katulad nitong babaeng ito. Pinahihirapan ng matagal ni Satanas, pero hindi pa rin nakakalaya. Dahil hindi nila nakikilala ang Panginoong Hesus o hindi nila naunawaan ang benefits ng mabuting balita. Alam niyo po, nakarelate po ako dito Kasi simula pagkabata hanggang ako'y magbinata, sakitin po ako. Lagi po akong may iniinda sa katawan. Nagigising po ako tuwing umaga, masakit yung aking katawan, mahina ako. Kadalasan meron lagnat, may namamaga sa aking katawan. Kaya minsan nasabi ko noon na, Lord, wala ba akong karapatan na guminhawa man lamang pagkagising ko sa umaga. Pero nung ako po'y na-born again, pinanghawakan ko po itong Psalm 103 verses 2 to 5. Kasi napakaganda po ng ipinapangako nito. Kaya nakarelate po ako dito sa babaeng ito na tinutukoy dito sa Luke chapter 13. Kasi sabi ng Psalm 103 sa verse 2 to 5, ang lahat ng kasalanan, siya ang nagpapatawad. So napatawad yung ating mga kasalanan. At anumang aking sakit ay ginagamot niyang lahat. Totoo po yan hanggang ngayon sa aking buhay. Sa bingit ng kamatayan, ako'y iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niyang kasiyahan habang buhay. Kaya namang ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Kapatid, pwede nating maranasan ito kung iaayos natin yung ating pong pag-iisip at paniwalaan natin ang totoong mga pangako ng Diyos, ang mabuting balita na siyang nagligtas sa atin. Kaya alam niyo po, mahalaga po ang tamang pag-iisip. Huwag nating kalilimutan yung ating pong mga benefits. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito na aming napag-aralan. Pangyarihin mo po ito sa buhay ng iyong mga anak. At dalangin ko po, maranasan namin yung totoong paglaya sa lahat ng nagpapahirap sa aming buhay. At ma-experience namin yung totoong kapahingahan na ipinapangako mo, spirit, soul, and body. Salamat po, Panginoon. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.